Hello, hello, hello mga ka-All Radio! Welcome po ulit sa ating programa kung saan tayo ay mag-uusap at pag-uusapan natin ang inyong mga karapatan, mga gabay na gagawin o mga hakbang na inyong dapat gawin para sa inyong mga karapatan dahil sa mga sabihin natin may mga instances na kung saan kayo ay naaapi, naaagrabyado o naaabuso at syempre at iba pang mga usapin na may kinalaman sa batas. So isang oras na naman po tayo magkakasama ngayon mga ka-All Radio mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 at syempre sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. So tutok lang po kayo, ito po ang inyong lingkod si Attorney Chris Sorongon. Tara at ating solusyonan ang mga kamalian dahil kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan, away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tamang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tamang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At ngayon, ang ating pong topic o pag-uusapan ngayon ay isa sa mga pinakamainit na mga usapin dito sa ating bansa. Hindi lang syempre sa ating bansa kundi yung mga ating mga OFWs, isa din to no, based on our experience, isa sa mga pinakamaiinit talaga na mga topiko or subjects of discussion. Ito ay yung lupa at property. Naku po, madaming sabihin natin hindi nagkakaintindihan po yan. Number one, mga kapamilya, 'di ba? May mga naiiwang lupa at property. Lalong-lalo na po pag mayroong mga parents or grandparents o kahit minsan mga magkaibigan din na siguro naririnig nyo yung tinatawag na co-ownership at iba pang mga transaksyon patungkol sa lupa at property. So it can, sabi nga nila, it can make or break relationships. Syempre, pag lupa at property may kantidad no or value na involved. At syempre, alam naman natin yung buhay dito sa ating bansa, ito ay madaming magagawa sa property or lupa, 'di ba? Pwedeng investment para maging maganda ang ating takbo sa pamumuhay at iba pa, no? Lalo na pag mayroon tayong mga pamilya o mga anak na pinapaaral at pinapatusto. So yan po yung pag-uusapan natin ang patungkol sa lupa no at properties. Iba pang mga kinds of property. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At syempre may mga callers tayo na tatanggapin para magbibigay tayo ng gabay patungkol sa kanilang mga questions or concerns sa kanilang mga property matters and land matters. But syempre isa din aside from callers ay mayroon tayong mga messengers na kung saan tayo ay nakalikom ng mga tanong online sa ating mga social media pages. So tutok lang po kayo dito sa ating inbox serye. At ang unang tanong sa ating inbox serye na patungkol po no sa ating property and lupa issue, dapat legal, totoo po ba na kapag ako ang nagbabayad ng amilyar o tax declaration sa lupa, automatic na sa akin na mapupunta yung ari-arian kahit hindi ko pangalan ang nasa titulo? So ang sagot po yan ay hindi po or mali po yan yung ganyang pag-intindi o konsepto. Ang tax declaration po ay isa lamang dokumento na nag-prove no, ng sabihin natin value ng property doon. No? May nakalagay doon. At syempre yung mga tax na mga kailangan sabihin natin bayaran at all other information only as to the use no, or possession of the property. Pero as to the ownership, hindi po iyan conclusive proof
of ownership yung tax declaration, no? So isa po yan sa mga common na mga misconceptions din po talaga na keso mayroon akong tax declaration na nakapangalan po sa akin ay sa akin po ito. Hindi po yan. It may be a proof, no, of ownership kung mayroong question as to the ownership of the property. Pero kung conclusive, ibig sabihin na talagang final or pinal na ba yan? Hindi po iyan, no? So it is a proof of sabihin natin actual use, no? Dahil ikaw din po yung nagbabayad po inon. Pero as to the ownership, hindi po. Yung titulo pa din po yung pinaka-proof of ownership ng isang lupa. Okay? Pangalawang tanong, Attorney, ano po ba unang hakbang na dapat gawin kapag nawala ang mismong original na titulo ng lupa? Kinain po kasi ng anay yung itinabi ni Lola. So, ibig sabihin po, ito yung owner's duplicate copy of the title or yung ODC na tinatawag natin. Original po iyan na hawak ng may-ari ng isang lupa, no? So yan po yung title na tinatawag natin or ODC, owner's duplicate copy, no, ng isang title or titulo. So ano po yung required na hakbang kung yan po yung titulo o yung ODC ay nawala mismo ng owner? So yung kailangan pong i-file ay petition for reissuance of lost ODC, no? Sa korte po yan ipa-file. So bago po kayo mag-file yan sa korte ay kailangan muna, number 1, mag-execute kayo ng affidavit of loss. Okay? So tandaan nyo po yan. Number 1, affidavit of loss. Ano po yung ilalagay? Isasalaysay nyo po kung ano yung nangyari. Bakit nawala po ang inyong owner's duplicate copy of title. So sabihin natin na naiwan mo sa iyong filing cabinet, then after certain time, nung na-recover mo na, ay kukunin mo ay nawala, no? So for whatever reason, baka nagkaroon ba ng baha or anuman yung actual na sitwasyon dahil nawala ang iyong title. So number 2, yung affidavit of loss na po iyan, na of course it should be notarized, ay ipa-annotate nyo po iyan sa Registry of Deeds kung saan man located ang inyong lupa, no? So ibig sabihin yung title sa likod po niyan ay may mga nakalagay diyan na mga annotations or mga encumbrances. So ipa-annotate po para mailagay po sa record ng Registry of Deeds ng title nila na may affidavit of loss po iyan. So number 3, kumuha na din po kayo ng copy po ng certified true copy ng title na mayroon nakalagay na doon yung annotation ng affidavit of loss po ninyo. So pagkatapos po inyan ay pwede na po kayo magpa-prepare ng petition for reissuance, no? You may secure the services of a lawyer para mag-file na po, maghain ng petition for reissuance of lost title, particularly owner's duplicate copy, sa Regional Trial Court, no? And syempre may mga hearings and may mga proceedings na po doon na kailangan po natin i-comply. Then kung makitaan po ng korte ng sapat na basihan na talagang nawala po yung title at kailangan nyo po, no, and you have interest, you have a right over the title, then mag-o-order po yung korte ng reissuance. Igagrant po ang iyong petition para magkaroon na po ng bagong titulo po kayo or yung owner's duplicate copy. So kung mayroon na po kayong judgment po ng korte, ay maaari nyo na po yung ipakita and i-process na din po sa Registry of Deeds. Okay? So petition for reissuance po iyan, yung tawag po doon. Sige, so last question po, no? Yung lupa po ng asawa ko, attorney, minana niya bago kami ikasal. Ngayon nag-aaway kami at gusto niya akong palayasin. May share ba ako rito bilang asawa o sa kanya lang talaga? Sige, so sabi niyo po ay minana niya bago kayo ikasal. So tandaan po natin dahil misconception din po ito ng karamihan. Kasi yung sinasabi po karamihan, no, ng mag-asawa minsan ay minana ko ito sa aking mga magulang, so wala ka pong share dyan. Pero tandaan nyo po ito, kung namatay po ang magulang bago kayo ikasal, ibig sabihin po ay nakuha na po yung ownership ng iyong asawa, yung property na yun. So
namatay yung parents, syempre, single pa siya at that time ang iyong asawa, so na-transfer na po yung ownership, no? May share na siya doon sa property na po iyon. Tapos noon ay kayo ay naging asawa na, no? So syempre, nung kayo ay naging asawa na, ay naidala na din po ng iyong asawa iyan sa inyong conjugal property, yung minana niya, no? Dahil syempre, datapot ito'y minana niya pero naging sa kanya na yan bago pa kayo ikinasal. So sa absolute community of property po na property regime ay magiging sa inyo na po iyan, yung property na iyon, maidala niya na sa inyong mas tinatawag nating conjugal property ng mag-asawa. So ang sagot, mayroon po kayong share doon. Pero tandaan po natin pero kung kayo ay kinasal habang buhay pa po yung mga parents at minana niya na kayo ay kasal na, ay wala po kayong share dyan, no? Kasi yan po isa sa mga exceptions ng absolute community of property or conjugal property. Yung mana po na minana niya na habang kayo ay kasal, hindi po yan parte. Pero kung minana niya ito na hindi pa kayo kasal, ibig sabihin, bago kayo ikinasal, nasa kanya na po yung property, so naidala niya na po iyon sa absolute community of property po ninyo o mas tinatawag nating conjugal property. So sana po klaro iyan kasi isa po yan talaga sa mga misconceptions po patungkol sa mana, no, ng mag-asawa na may share po ba sa mana, no, yung sa property na minana ng asawa from the parents. Okay? So yan po yung unang parte ng ating inbox serye patungkol sa lupa at property. So sa ating pong pagbabalik at atin pong kakausapin ang ating unang caller na may roong concern patungkol sa kanyang lupa or property. Alamin po natin yan dito lamang sa pagbabalik ng ating programa sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Dito lamang sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Kung saan ang chika nagiging kwento. At ang kwento nagiging totoo. Kung saan ang biruan may tama. At ang tama may aral. Do I have to be funny? That's you! The Pillow Talk. Sabado, alas 7 ng gabi. Dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Every weekend, all out ang entertainment para sa buong pamilya sa ating Yes Weekend dito sa ABS-CBN sa All TV 2. At nagbabalik po tayo dito sa ating programa dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. Ito po ang Dapat Legal. At syempre ngayon, ready na po sa ating linya ang ating unang caller na mayroong concern patungkol sa kanyang lupa at property. Alamin po natin sa ating first caller na itago natin sa pangalang Nanay Dina para sa kanyang seguridad. Magandang umaga, Nanay Dina. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Yes po, magandang umaga po, Nanay Dina. So meron po kayong concern patungkol sa lupa at property po ba? Maaari nyo bang i-share po sa amin? Mayroon po. Ito, mayroon akong problema, attorney. Sige po, ano po yung problema po natin? Mayroon po kaming lupa, pamana, galing sa tatay namin. Okay. Ang problema, attorney, gusto po nilang i-claim ang inampo ng tatay namin. Mayroon po siyang dalawang inampon na sa una niyang asawa. Pero hindi naman po sila legally adopted. Okay. Sige po. Okay. Ang tanong po, attorney, mayroon ba silang karapatan sa lupa namin? Okay. So, iklaruhin lang po natin, Nanay Dina, no? So, mayroon pong naiwang lupa ang inyong tatay po. Opo.
Okay lang po ba malaman ilang square meters po ito, yung inyong lupa po na naiwan po ng tatay po ninyo? Or hectares po ba? 4.9. 4.9 Hectares po. hectares. Okay, pagkatapos ilan po kayo magkakapatid po nito ng Dalawa lang kami po. dalawa Yung lang. asawa ni nanay. Opo. Yung una ng asawa ni tatay, walang anak. Kaso lang, mayroon silang yung tatay ko, mayroon silang pinanakiba, inampun kong baga. Pero, hindi naman legally adopted. Okay, sige yes, po. opo. O sige. Pagkatapos ano yung status ngayon ng lupa? Sino yung nakatira po doon? O may nakatira po ba? And sabi mo, kiniklaim nila ngayon. Sa paanong paraan po nila kiniklaim? Nakatira po ba sila doon? Or ano na po yung kaganapan sa lupa doon ngayon? Yung inampun ni tatay, siya yung tumitira doon. Kaso yung isa, hindi naman. Yung isa, yan ang problema namin kasi hindi namin alam bakit niya piniprinda yung lupa namin. Kaya nga, yung problema namin, attorney. So, prinenda pa ito ng sabihin natin na inalagaan ng tatay mo pero hindi naman legally adopted, no? So, prinenda niya po? Hindi Or hindi sinanla? Opo. Sa Opo. iba? Sinanla niya. Oo. Okay. Kanino niya daw isinanla ito? Kilala niyo ba or Sinanla niya. Oo, kapitbahay din namin okay. Oo. Sige, may kopya kayo ng titulo ng lupa po. Mayroon. Okay, and kanino po yung pangalan na nakalagay doon ng lupa po? Si tatay at saka yung una ng asawa kasi married din sila. Tapos yung nanay namin, ganun din, married din. Kaso lang, yung lupa na yan, sa kay tatay niya ng kapangalan. Okay. Pagkatapos wala silang mga anak ng mga panahon na yon. Tama ba? Wala po. So bali yung tatay niyo po ay nung namatay na yung unang asawa ay nakapangasawa po ulit sa nanay niyo na po. Tama po ba? Opo. Okay. So wala naman pong yung mga parents o mga relatives ng unang asawa walang naghahabol po ba sa lupa so far? Wala po. Yung lang. Ito lang yung problema, yung inalagaan lang nila. Opo. Okay, sige po. Pamangkin ng asawa niya yan. Kasi wala naman silang asawa ng una niyang asawa. Pero hindi naman po legally hindi po. Parang anong tawag niyan? Pinamataan kong daga. Okay. Sige po. So sige po. So generally po so para po sa ating tagapagpakinig para at least they could also learn from this situation. So mayroon pong lupa na iniwan ang tatay po ni Nanay Dina. 4.9 hectares po ito. Nakapangalan naman din po sa kanilang tatay po, married to sa unang asawa. So ngayon namatay na nga po yung tatay and sabihin natin pati na din po yung unang asawa. Namatay po yung unang asawa. So yung tatay nila ay nakapangasawa ng pangalawang asawa. Ito na po yung nanay ni Nanay Dina. Okay, tama po. So ngayon may nagki-claim po and nakatira po doon ngayon sa property dahil ang kanyang argument ay ampun daw po siya. So mayroon siyang karapatan sa lupa. Pero sabi naman din po ni Nanay Dina ay hindi po yun legally adopted. So sabihin natin distant relative siya sa unang asawa po ng asawa niya. Opo. Yes, opo. So parang distant relative na. So malayo. Okay. Opo. So ang tanong, sino yung may karapatan sa lupa ng tatay ni Nanay Dina? So syempre po patay na din po or buhay pa ba yung nanay niyo po, Nanay Dina? Wala na din po or
namatay na po. Matagal na din. Sige po. Oo. So generally po, Oo. ang lupa po ng isang magulang at syempre kung namatay na po yung mga magulang ay ang pangunahing heirs, yung tinatawag nating heirs ay yung mga tagapagmana or sasalupo ng property or lupa ay yung mga anak. So kayo po yung may karapatan doon, Nanay Dina, okay? So wala pong question doon. Kayo po yung may karapatan sa lupa. Lalong-lalo na po na wala naman po tayong problema sa title. Sabi niyo po may hinahawakan na din po kayo, nakapangalan naman din po sa tatay niyo. So kayo po yung may karapatan doon. So pangalawa po, may karapatan po ba yung sabihin natin inalagaan at pero kiniklaim na ampon siya pero hindi naman legally adopted po, wala po siyang karapatan. Kasi kung legally adopted siya at talagang nakalagay po sa kanyang birth certificate na siya ay legally adopted, ay mayroon siyang karapatan. Pero kung iba po yung nakalagay ng mga magulang, ay wala po talaga siyang karapatan doon sa inyong property, no? So kayo po talaga ayan. So tanong ko lang po din Nanay Dina, may ano na ba mayroon na ba kayong extrajudicial settlement? Ibig sabihin na sabi niyo po kayong dalawa ay yung mga naiwang anak ng tatay niyo po ngayon. Meron ba kayong document na so far saying na kayo ang mga naiwang tagapagmana ng inyong tatay? Mayroon po. So may extrajudicial settlement naman na din po kayo, if you are aware of that. Okay. So meron na din po, no? So kumusta yung processing ng title transfer or nagsa-start na din po ba kayo magpa-title transfer po iyan? Pinaprocess nga namin attorney. Okay, so processing naman na din po, no? So yun po Nanay Dina, considering na klaro naman po ang inyong ownership as to the property dahil kayo yung mga naiwang tagapagmana na legal ng lupa ng inyong tatay, kayo po yung may karapatan diyan. At matanong lang din po Nanay Dina, paano po ba nakatira doon? Para bang pinayagan nyo lang din po yung yung sabihin natin yung inampon nga no ng inyong tatay? Parang pinayagan nyo. Binigyan lang binigyan lang namin po ng ng parang kasi sila yan ng Oo, so parang binigyan lang namin ng kaunting konsiderasyon. Parang sa kanilang bahay lang, opo. Okay. So parang binigyan nyo lang sila ng konting konsiderasyon, no? Wala pong kayong wala pong pinag-usapan na talagang forever po kayo doon. Tama ba? Oo. Pagkatapos parang binigay na lang namin sa kanya. Okay. Sa kanila yung tayuan ng bahay nila. Oo, so parang pinagbigyan nyo lang sila na makapagpatayo ng bahay doon. Pero ngayon, yung gusto nyo pong mangyari talaga ay makuha na po yung property. Tama po ba? Yung buong lupa ba? Opo, para makatransfer din sa amin ang pangalan. Sige po. So pero ano yung plano nyo po sa particular na lupa doon na portion? Kung saan nakatirik po. Sabi niyo po parang mayroon silang bahay doon na nakatayo? Mayroon. Binigay na lang namin yan sa kanila. Yung particular portion. Ng bahay. Opo. But as to the other, kasi malaki-laki din to 4.9 hectares po, no? So actually malaking 4.9. Oo, so ibig sabihin yung buong 4.9 ayaw nila ibigay. Oo. Tama ba? Kaya nga, bakit ayaw nila ibigay? Okay. Dahil wala naman silang sa parents namin Sige po. So yan po, no, Nanay Dina, I think klaro naman po. Kayo po talaga yung may karapatan sa lupa at actually napakabait nyo nga din po dahil yung particular na portion kung saan nakatirik po yung kanilang pamamahay doon ay ibibigay nyo din po yan sa kanila, but only as to that portion. Tama naman din po. But as to the other portions po, may karapatan po kayo
dyan. So, Oh. ang gagawin nyo po, maaari po kayong magpadala muna ng demand letter, no, stating, well, pwede po kayo mismo yung magpadala ng demand letter, kayo po mismo yung mag-sign. Pwede din po sa tulong din po ng isang abogado, no, para mag-demand po na yung malaking portion ng lupa po ay kailangan na po ibigay, wag po silang mag-obstruct ng possession nyo po, o yung pagkuha nyo po ng property, kasi po kayo po talaga yung pagmamayari po niyan. So ngayon, kung ayaw po tumugon, edi maaari mo nang sabihin natin, no, just to exhaust all remedies, maaari po kayong pumunta sa barangay para makahingi din po ng tulong, no, para makapag-usap muna para maging maayos yung lahat. Kung wala po talagang tugon, ay maaari na pong due and ripe na po ito for legal action, no? So maaaring pwedeng sabihin mag-file po ng ejectment case or unlawful detainer, kung saan pwede mapaalis na po sila at mailagay po ng tama ng korte ang kung sino po yung may dapat na possession or paghawak ng lupain na po iyon, no? And depende din po sa actual situation, maaari din po kayo magpa-quieting of title or whatever legal action na para mapunta po sa inyo in finality na wala na pong question ang inyong mga property po, no, as to the lupa. Okay po tayo, Nanay Dina? Opo. Okay, so maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay Dina, sa pagtitiwala po sa Dapat Legal. So maraming salamat po at sa ating mga tagapagpakinig, dyan lang po kayo, wag po kayong aalis dahil mayroon pa po tayong caller na sasagutin sa kanyang mga problema din patungkol sa lupa at property. Dito lamang po yan sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng pinaka-lucky season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At nagbabalik po tayo dito sa ating programa kung saan tayo ay nagbibigay ng payo at gabay sa ating mga kababayan patungkol sa mga legal na problema. At ngayon po, ang ating pinag-uusapan ay lupa at property. At syempre dito lamang po yan sa ating programang Dapat Legal sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At nasa atin na pong linya ang ating second caller na itago natin sa pangalang Scarlett na mayroon din pong problema or concern patungkol sa lupa or property niya. So atin pong alamin. Magandang umaga po, Scarlett. Ito po si Attorney Chris ng Dapat Legal. Magandang umaga din po, Attorney Chris, at sa mga tagapakinig mo ngayon sa Dapat Legal. Tumawag Okay po ako kasi meron akong problema tungkol sa aking property sa probinsya. Okay po. Ngayon po, andito po ako sa Manila. Okay. Bali, yung nangyari po ay meron akong property doon sa probinsya, tapos meron akong pinsan. Okay. Since nag-work ako dito sa Manila, sinabihan ko po sila na sila muna yung titira habang wala ako. Mm-mm. Kasi medyo malawak po yung property at syempre gusto ko may magtingin-tingin din doon sa property ko na yon. Okay. Ngayon po, attorney, gusto ko nang mag-for good doon sa probinsya. Hmm. At
nakapagdesisyon po ako na umuwi na doon Mm-mm. at gusto ko na sanang bawiin or gusto ko na sanang gamitin yung lupa Okay. ko. Bali, ayun kasi is agricultural kasi yun, attorney. So, Okay. gusto ko nang pataniman Sige. ng mga crops. Ngayon, yung pinsan ko, ayaw po nilang umalis kasi daw, binigyan ko naman daw sila ng, ako din daw ang nagsabi sa kanila na pwede silang tumira doon. Okay. Kaya ngayon, ayaw nilang umalis doon sa property ko na yon. Sige po. Pero ano po yung pinag-usapan nyo po? Nung sinabi nyo po na pwede silang tumira doon, may napag-usapan ba kayo na hanggang in this particular period or date or time? Yun na nga po, attorney, kasi sabi ko, kapag gusto ko nang kunin Gusto. o pag bumalik na ako dito, ibibigay nila sa akin or ako na yung mamahala doon sa lupa na yon. Pero Sige. sa time frame, wala po kaming napag-usapan na kung kailan ko po siya ikukunin Oo, sa pero kanila. ngayon kinukuha mo na po, no? Ilang Opo, mga ilang taon na po sila nakastay doon. And sabi nyo po nagsistay po sila doon. So doon ba sila sa bahay na pinatayo mo o may bahay ba na nakatayo doon sa property or sa lupa at doon mo sila muna pinastay or sila po yung nagpatayo ng bahay o anumang building or structure? Bali, yung tinitirhan nila ngayon, attorney, kubo po siya at sila po Sila po nagpatayo yung ng nagpatayo. kubo na yon. Okay. Oo, sila po. So ngayon dahil gusto mo nyo na po kunin yung property, may pinag-usapan ba kayo or meron kang inoffer patungkol sa kubo? Ang sabi po nila, bayaran ko po yung ipinatayo nilang kubo na yon, which willing naman po ako Willing ka. magbayad. Okay, Pero opo, so ngayon Willing naman dahil po. willing naman po and sabi nyo po sabi nila ay gusto nilang ipabayad sa iyo. So and willing ka naman din po. Ano pa po yung pumipigil po sa kanila na hindi pa po ibalik yung lupa po sa iyo? bali kasi parang sila pa yung galit sa akin kasi So in daw short hindi na binigyan ko din naman sila. nagkakaintindihan, no? Tapos ayaw po talaga nilang umalis, ganun po, attorney. Ayaw po talaga nilang umalis doon In sa property short, there na is yun. a change of mind, no? Kasi napag-usapan nyo na no? Na Opo. sige, may nakatirik na kubo, di bayaran mo lang. Well, as a matter of fact, it appears that they actually acknowledge naman din your ownership kasi pumayag na din sila at a certain point na sige, alis kami, basta bayaran nyo po yung kubo, di ba? Tama ba? Opo. So, sige, yung titulo ng lupa ay kanino nakapangalan po? Sa'yo din po ba? Nakapangalan po siya sa akin. Okay, and may kopya naman po kayo ng owner's duplicate copy of the title. Tama po ba? Opo, meron po. So, attorney. nasa iyo din po iyan. Opo. Okay. Matanong na lang din po, yung tax declaration po ay nasa iyo din po ba? Nakapangalan o sa kanila po? Nasa akin po, attorney. Okay, Ako so lahat yung talaga nakapangalan nagbabayad. sa iyo, no? Nakapangalan sa iyo. Opo. Sige, Opo. so far ano po yung mga hakbang na nagawa nyo na po patungkol dito aside sa nagkausap na kayo tapos hindi nagkaintindihan, ayaw nila? Ayun na nga po, attorney. Hindi ko po alam kung ano yung first step ko doon sa gagawin kasi ayaw talaga nilang umalis. Sige Ngayon, po. hindi na kami nagkakaintindihan. Sige po. Sige po. So i-summarize lang po natin onte para din po sa benefit ng ating mga tagapagpakinig at taga-subaybay. So andito po ngayon si Scarlett kung saan meron siyang lupa nakapangalan sa kanya, nakatitulo din sa kanya at yung tax deck, all documents in relation to the land ay nakapangalan po no sa kay Scarlett. So ngayon dahil nasa Manila siya ngayon, yung lupa ay nasa probinsya ay pinayagan niya po no by tolerance ang kanyang pinsan na sige ikaw muna diyan para magbantay din ng lupa at nag-uusap din sila na magpatayo din ng maliit na kubo no para sa
sabihin natin konting residence din ng kanyang pinsan. So, lo and behold, andito na po tayo ngayon. Syempre, kailangan na din ng ni Scarlett ang kanyang property. Ay gusto niya nang bawiin pero ayaw na din po ibalik no ng kanyang pinsan. So ano po yung mga karapatan ni Scarlett? So Scarlett, ang iyong karapatan is that number 1, ikaw po talaga yung may-ari ng iyong lupa dahil nakatitulo po yan sa iyo. Lahat nga po ng tax deck ay nasa iyo din nakapangalan, no? At syempre, once you are the owner, it is also a concomitant right, no, ng isang owner na siya dapat ay may possession din yan, no, sa oras ng kanyang pangangailangan. So, ibig sabihin, may karapatan ka po dyan. And dahil ikaw ay may karapatan na so the ownership and possession of the property, ay maaari mo pong paalisin ang sinumang tao na andyan po sa iyong lupa. So ngayon, attorney, pinayagan ko siya before. Oo nga, before. So ibig sabihin, may tinatawag tayong by tolerance, possession by tolerance po iyan. Yung tinatawag po yan sa ilalim ng batas na sige, ipapatira po kita dyan pero klaro po na ako po yung owner po ng property, ng lupa. At sa oras ng kailangan ko po, ay kailangan nyo din pong umalis. And talagang it is also one of the rights, no, of a landowner, ng isang may-ari ng lupa. So, yung gagawin mo pong hakbang ay number 1, maaari po muna kayong syempre last po na usap, no, para hindi naman po tayo mag-burn ng bridges. So last po na usap sa inyong pinsan dahil magpinsan naman po kayo. Kung wala po talagang tugon ay magpadala po ng demand letter na sinasabi na I need the property and kailangan nyo na pong umalis within a certain number of days. Sabihin natin 3 days, 5 days, or 10 days, or even 15 days. Depende po sa inyo para mayroon din po silang panahon para mag-ayos po. Then, yung demand letter, maaari pong ikaw mismo yung magsulat at magpirma at magpadala or through the assistance of a lawyer. Okay? Number 3, kung wala po talagang tugon, maaari po kayong dumulog din muna din sa barangay para at least mayroong intervention ng third party. Baka mapag-usapan din po yan. Kumbaga, exhaustion of remedies ika nga, no? Para makaiwas sa mga hassle, no, ng mga legal na action. Pero if after all of these, no, ng maayos na pakiusap, ng demand letter, ng barangay, may legal na action na po dyan. Yan po yung tinatawag nating unlawful detainer or ejectment case po iyan na ifa-file po, no, sa MTC po ninyo. So yung sa probinsya nyo po ba, is city po ba yon or province? Province po So, siya, kung- attorney. Sige, so kung sa province po, sa municipal trial court po iyan or municipal circuit trial court, depende po sa actual na korte na nakapaloob doon sa inyong area. So MTC po, no? So ifa-file nyo po iyan na unlawful detainer. So yung punto po iyan ay syempre ilalagay nyo po lahat ng mga supporting documents and you have to prove everything with all the supporting affidavits as well, yung inyong title, inyong possession, inyong agreement, and ang punto dito ay nakatira lang po sila sa inyo by tolerance. And syempre, kung yung korte ay makitaan ng sapat na ebidensya ay sila ay papaalisin na po dyan. So, unlawful detainer or ejectment case po. Yaan. So, okay po tayo, Scarlett? Opo, attorney. Okay. So maraming salamat, Scarlett, sa pagtitiwala sa Dapat Legal at syempre po sa ating mga tagapagpakinig na sana po ay definitely this is one of the common situations talaga dito sa ating bansa, no, na by tolerance. Ibig sabihin, sige, pinayagan kita na magstay doon pero sa oras na aking pangangailangan, kailangan mo pong ibalik. So, yung pinaka-common na legal na action dyan ay unlawful detainer or ejectment case. So, maraming salamat, Scarlett. At wag po kayong aalis sa ating mga taga-subaybay dahil magbabalik pa po ang ating programa dahil mayroon pa po tayong isang caller na may patungkol sa concern sa lupa at property. Dito lamang yan sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Mga kwento ng pag-ibig, Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. hamon ng buhay, Nawalan ako ng preno. Mabangga ako sa truck. inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa.
Dula ng Buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At nagbabalik po ang ating programang Dapat Legal dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre, mapapanood nyo din po kami sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. At syempre, usaping lupa at property pa din po tayo ngayong umaga at nasa third caller na po tayo at nasa atin na pong linya na itatago natin sa pangalang Joanne para sa kanyang seguridad na meron siyang concern din sa lupa at kanyang mga propriedad. So magandang umaga po. Si Attorney Chris po ito. Welcome to Dapat Legal, Joanne. Hello, good afternoon, Attorney. Hello, good afternoon. Sige po, ano po yung may paglilingkod po natin? Meron lang po kasi akong concern about sa lupa. Meron po kasi kaming nabili na lupa. Okay. Siguro nasa 5 hectares total. Okay. Agricultural land po ito dito sa probinsya namin sa Capiz. Okay. Yung original po na may-ari ay nakabase po kasi sa Amerika. Siguro nasa 5 years ago, namatay yung may-ari. Okay. Pero nag-iwan naman daw po siya ng last will and testament. At iniwan daw po lahat ng ari-arian. Okay. Yung ari-arian niya dito sa Pilipinas. Okay. Pero iniwan niya sa kanyang daughter-in-law na nakabase din sa Amerika. Kasi siya yung kasama niya dun eh. Ngayon, so yung last will and mga testament po ay nakapangalan, you mean sa daughter-in-law? Lahat? Yes po. Yung lahat daw po. Specific yung 5 hectares na to ay pinapabigay daw base sa last will and testament sa daughter-in-law. Tama ba? Yun ang sinabi sa yan amin. yung sinabi. Kasi Sige yung daughter-in-law naman po yung nag-transact kasi sa amin. Pero according to her, nakapangalan daw po sa kanya lahat. So yun. Ngayon, yung mga anak niya mismo ngayon nalaman na may pag-aari, na may ari-arian pala or may mga properties pala yung mommy nila dito sa Pilipinas. Okay. So ngayon, gusto sana nilang kunin. So ano po bang gagawin ko, Attorney? Kasi 10 years na kasi namin nabayaran so in short, yung property. nabili niyo po yung lupa, no? Walang structure ba o mayroong structure? Lupa po, lupa okay, lang. Lupa. Wala So meaning, nabili nyo to po. sa daughter-in-law? Yes po. Hindi po sa mga anak, tama ba? Hindi po. And yung Tama sinasabi po. ng daughter-in-law ay yung kanyang karapatan ay last will and testament. Yes po. Sige po. Kanino nakapangalan po yung title? Mayroon ba kayong copy ng title? Meron po. Bali nakapangalan po siya doon sa mismong may-ari na namatay na. Pagkatapos, nabigyan ba kayo ng kopya ng last will and testament na to? Hindi na po. So verbal lang po kasi sinabi ng daughter-in-law. Sige. Parang ano naman po kasi, hindi naman po kami nagdalawang isip kasi hindi naman po kasi masyadong malayong kamag-anak din yung may-ari. So ayun, nakampante rin kami. Yung daughter, siyempre, yung daughter-in-law is Filipino naman, no? Filipino din. Yes po. Pero nakabase na po siya sa Amerika ngayon. Sige, so far, Joanne, ano pa yung ibang documents nyo po na hawak na bakit kayo nagtiwala dito kay daughter-in-law na parang, sige, magbibili kami ng lupa sa'yo, kahit yung nakapangalan ng title naman is yung mother-in-law niya. Mayroong bang pinakitang any document na para kayo ay nakumbinsi na sige magta-transact po kami kay daughter-in-law? Actually, yes po. Kasi ano po yung document na yun? Pa po yung, meron pong iniwan dito na absolute deed of sale na nakapangalan naman po sa, which is sa mommy niya, yung sa lola ko po, yung namatay na. Bali, nag-usap po kasi sila, yung bumili po kasi talaga nito is yung nanay ko na nasa Italy. Okay. Nag-usap po kasi sila through phone lang, pag-uusap nila. So, syempre, nakampante rin naman po yung nanay ko na, ayun, kasi syempre, tita niya rin naman kasi yun, yung may-ari mismo. Kaya lang kasi wala na siya.
So sa ngayon, yan lang yung pinanghahawakan namin, yung deed of sale. Ano yung deed of sale na sabi niyo po? Anong deed of sale na to? From the owner papunta kay Sa amin po. So ibig sabihin yung sale po is from pangalan ng titulo papunta kay nanay niyo po. Sa akin. Opo. Sa akin na po kasi hindi po pwede makapag-unang property yung nanay ko dito sa yung sa'yo. Sige. So isabihin natin from the owner na yung nakapangalan naman sa title papunta sa'yo. Tama ba? Yes po. So hindi yung deed of sale pala ng 5 hectares na to ay mayroon pala kayo niyan, no? From the mother, in short, from the owner of the land, at ikaw yung buyer. Tama ba? Ikaw yung buyer. Tama. Okay. Yes po. So yung daughter-in-law, parang sabihin natin siya lang yung nag-facilitate. Ibig nyo pang sabihin dito. Yun yes po ba yung po. Siya rin po yung tumanggap ng bayad. Okay. Lahat-lahat. Pero hindi naman po siya yung nakalagay sa deed of sale. Tama ba? Opo. Okay, hindi naman sige. po. Para klaro lang, no? Sige. So, ibig sabihin po ay may deed of sale po kayo ng 5 hectares na yung seller ay yung nakapangalan po na owner sa titulo ng lupa na to na 5 hectares and yung buyer po ay yung pangalan nyo po. Tama po ba? Tama po. Okay, sige. Tapos, bayad, fully paid na po ito. Yes po. 10 years Sige. ago pa. Ngayon kami na po nagbabayad ng tax. Okay. Pero napatransfer na yung title, hindi din po. Wala pa. Hindi pa po. Sige. Wala pa po. Okay lang yon. So, ngayon, the problem is, gustong kunin ng mga anak yung mga land. Tama po ba? Yung mga Opo. yung nabili Hindi na nyo? naman- Yung nabili po namin, at saka hindi lang po sa amin, mukhang marami po ata kami kasi medyo malaki po kasi yung property na yon. So, ang nakuha lang po namin sa kanila is yung 5 Yung 5 hectares na pinag-usapan. Sige po. So, ganito po, no? So, ganito, Joanne, yung una muna yung karapatan mo. So, dahil may deed of sale po kayo, no? From the owner ng property na po iyon at ikaw po yung buyer po iyon, sabihin natin, binigyan ka ng pera ng iyong nanay, siguro dinonate sa'yo yun, yung pera or whatever, no? Basta ikaw ay may legal, no? na pera para pambili nito ng 5 hectares at yung seller naman po, sabi nyo ay yung talagang registered owner, ay valid po yung sale sa'yo. Ibig sabihin po, sa'yo na po talaga yung lupa na yon. So, pero sabi nyo po ay dahil hindi pa po ito napatitle transfer, well, yes. Basta't mayroon po kayong valid na deed of sale ay the ownership itself has already been transferred to you. So kayo na po yung may full ownership and you can of course possess it, the land, no, regardless kahit hindi pa po ito na transfer sa iyo. Pero yung suggestion po diyan, no, legally speaking, ay i-process niyo na po Joanne, as soon as possible ang yung title transfer para sige po. Sige po, para maiwasan na yung mga ganitong problema or situation in the future. Ngayon, ano po ba yung karapatan ng mga anak niya na biglang lumutang, no, na dahil yung nag-facilitate ay yung daughter-in-law naman, kung ano man yung laman ng last will and testament and so on and so forth. So generally po wala na pong karapatan po dyan yung mga anak kasi nga po nabili na po So nabenta na po yung ng nanay nila yung property. So valid and binding na po yung property na po iyan. So habang buhay pa po yung inyong mga magulang and mayroon silang karapatan talaga na ibenta ba to or ano yung gagawin sa property na yan. Okay? So siguro kung yung question man ay saan na napunta kasi sabi nyo ay for whatever reason baka may SPA yung daughter-in-law para ikunin yung pera sa inyo. Bali para kunin siguro yung proceeds ng sale, sila na po yung mag-usap doon. Okay? Pero as to the legality and as to the ownership of the property,
kayo na po yung may ownership po sa property na po yun. Regardless ng dahil hindi pa po ito, kahit hindi pa po na-transfer yung pangalan ng titulo sa inyo, basta't may valid and binding and totoong sale po na naganap, kayo na po yung may ownership and karapatan and rights over the property. So yung maaari nyo pong gawin dyan, no, ay i-process na po as soon as possible yung title transfer para wala na pong maging problema po dyan. And ipa-annotate nyo na din po yung deed of sale sa title, no? Para klaro po tayo. Andyan naman po, no? Notarized naman din po, no? Yung deed of sale. Po. Sige po. And lalong-lalo na po dahil sabi niyo po kanina 10 years ago pa po yung property na po iyon. Yung matagal na po. Yan na sa possession na ninyo and nabayaran, sabi niyo po. Okay. Opo. So maraming salamat po Joanne sa pagtitiwala sa Dapat Legal. Yes po. Thank you, attorney. At least kahit paano naliwanagan na po ako. Nakampante na rin po ako kahit paano kasi natatakot din ako kasi baka bigla na lang silang manggulo. Kasi umuwi nga po yung anak niya galing Amerika noong nakaraan. So parang yun nga pinaplano na magpa-file daw sila ng case pero hindi na lang po talaga namin inano. Sige po. I-secure nyo lang po lahat ng mga documents po na dahil ito po yung magpo-prove po ng inyong ownership. Okay po. So maraming salamat Joanne, maraming salamat sa pagtitiwala sa Dapat Legal. At syempre naway nakabigay din po tayo ng gabay sa ating mga taga-subaybay dahil isa din to sa mga common na mga situations dito sa ating bansa. So wag po kayong aalis muna sa ating mga tagapagpakinig dahil mayroon pa po tayong mga questions na sasagutin dito naman sa ating mga social media pages. So, yun na po yung ating mga callers. So, dyan na po kayo dito sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat Legal! Dapat Legal! The ASAP Concert Experience, closer to you than ever on its new time slot. ASAP XP on prime time, Sundays, 5:30 p.m. First stop, watch the sold-out ASAP XP concert at the Araneta Coliseum. Mapapanood na simula May 17. ASAP XP, tuwing linggo ng gabi sa TV. Sa bago nitong oras, 5:30 p.m. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal. Dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre, napapanood nyo din po kami sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. At ngayon sa ating pangalawang parte ng pagbabasa ng mga online questions dito sa ating mga social media pages dito lamang sa Inbox Serye. Ano ang mangyayari kung namatay ang may-ari ng lupa at walang extrajudicial settlement? Okay, sige. Para po sa benefit na ating tagapagpakinig, kung mamamatay po ang inyong, sabihin natin, mga magulang, di ba? At mayroon kayong mamanahin na lupa, which is the very usual naman talaga, kayo mga magkakapatid ay maaari po kayong mag-execute ng extrajudicial settlement. Ano ba to yung extrajudicial settlement? Ito yung sinasabi na ako si Juan de la Cruz, ako si Pedro de la Cruz, kami ay magkakapatid, kami po ang mga naiwang mga heirs o tagapagmana ng aming mga magulang na namatay na ng mga ganitong panahon, etc. etc. Pagkatapos po inyon, kami po yung naiwang tagapagmana ng ganitong property. So ilagay nyo din po yung property na doon. And we kami na po yung mga nagmamay-ari po nito. So, ganun po yung punto ng extrajudicial settlement. So, ano po yung gagawin dyan? Isa po yan sa mga requirements para mapatransfer na po yung pangalan ng titulo sa inyong mga pangalan. Okay? So, yan po dapat yung proseso po doon. Pero sabihin natin, hindi po nagkasundo yung isa sa inyo.
di magko-court action po talaga dyan. Magiging judicial settlement na po ng mga naiwang properties na inyong mga magulang. So, ibang usapan po yan dahil may proceedings po talaga sa korte yan. So, pero kung nagkakasundo naman po ay mag-execute ng extrajudicial settlement. So, ano po mangyayari after nun? Di maaari nyo na pong i-process na maging sa inyo na po yung pangalan mismo ng titulo. So, kung nasa inyo na po yung pangalan ng titulo, di ibig sabihin, pwede nyo na pong gawin kung anong gusto niyo. May ibenta nyo ba? Or ihatiin nyo na ba? Or ano man, no? Pero pwede pa naman din po ibenta kasi may mga situations na extrajudicial settlement with deed of absolute sale. Ibig sabihin, kasama na doon sa extrajudicial settlement ang pagbebenta kung meron nga kayong buyer. So, yun, it's really a good practice na kung may mga naiwang properties nga ang inyong mga magulang ay dapat po ay mayroon kayong extrajudicial settlement bilang pangunang step or hakbang para sa inyong mga properties na maging kayo na po ang nakapangalan doon sa titulo po. Okay? So, doon po natatapos ang pangalawang part ng ating inbox serye patungkol sa lupa at property. At yun nga po, isang makabuluhang diskusyon na naman po tayo ng mga legal concerns, problems ng ating mga kababayan. At ngayon, sa usaping lupa at property, isa nga po ito talaga sa napakainit na usapin. At naway kami ay nakabigay ng gabay po sa inyo, mga karapatan sa inyong mga lupa at property at mga hakbang na gagawin oras na ito ay mangyari po sa inyo na mga problema. At syempre, kung mayroon pa po kayong mga questions patungkol sa mga pang-araw-araw na mga problemang legal, mayroon po tayong librong Legal Kit ni Juan, no? Kung saan tayo ay nagbibigay gabay at mga basic laws, rights on common situations na ating nararanasan bilang mga Pilipino. So you may visit www.legalkitnijuan.com. At syempre kung kailangan po ng mas masinsinang legal advice or gabay or consultations, you may also visit us at www.sorongonlaw.com. At syempre mamaya po, wag nyo pong kalimutan, sana po ay magkita-kita po tayo sa Mega Trade Hall, no, sa Mandaluyong dahil tayo po ay mayroong book signing ng Legal Kit ni Juan. Mamaya po alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So sana magkita-kita po tayo doon para po sa book signing ulit ng ating librong Legal Kit ni Juan. At yun nga po, no? So sana po ay sa susunod na episode ay subaybayan nyo pa din po kami. Marami pa po tayong pag-uusapan na mga legal na mga karapatan po ninyo and mga hakbang. So sa ngayon, tandaan nyo po na ang properties at lupa, ito po ay resulta ng ating paghihirap, no? At syempre dahil sa ating trabaho or sa ating para sa ating kinabukasan, tayo ay nag-i-invest ng mga properties at lupa. At syempre, madami ding mga sitwasyon kung saan ang mga lupa ay minamana. Kumbaga may sentimental value din po ito mula sa ating mga magulang. So in short, ito ay representasyon ng ating paghihirap, pagsisikap, at pagmamahal ng ating mga magulang. Kaya dapat natin ito ay ingatan at ang unang hakbang ng pag-iingat sa ating mga properties at lupa ay dapat ang ating mga hakbang ay alinsunod sa batas para palagi po tayong protektado. So, dapat po tayo ay legally aware. So, sa susunod po na episode, tayo ay mag-uusap pa patungkol sa inyong mga karapatan. Dito lamang po yan sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po ang inyong programa kung saan kami ay nagbibigay gabay para sa ating mga kababayan patungkol sa ating mga pang-araw-araw na karapatan. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon, at ito po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal.
travel and learn some Live in Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite all-radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.